The views and opinions expressed by the host and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates. Narito na si Tony Abili, ang kakampi ng masa, isang serbisyo publiko at komentaryo, ang tumatalakay ng mga isyu na walang kinikilingan at walang kinatatakutang maglahad ng mga katiwalian. Bigwas ang kakampi mo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes dito sa DWGO. Okay, mga magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay sa programang Bigwas. At tayo naman po ngayon ay magkakasama na naman. At binabati ko lahat ang mga taga-subaybay sa buong Pilipinas, lalo na po rito sa buong Central Luzon, sa Mindanao, sa Visayas at Mindanao, hanggang dito po sa buong Central Luzon. Magandang umaga sa inyong lahat mula dyan sa... Ako naglubat agad ang aking siltap, ang inyong mga text message. Ewan ko kung ilan lang ang aking mababasa nito. At ang mga kaibigan, good morning sa mga ating mga kaibigan dyan sa Valenzuela, buong NCR, at ganoon din sa Bulacan hanggang dyan sa Valenzuela, Bulacan, Pampanga, Tarlac at Bataan. Kaibigan, sa mga nanonood po ng live stream, magandang umaga sa inyong lahat dyan sa amin kayong dako sa buong mundo. Magandang umaga dito sa Pilipinas. At tayo po'y magpapasok na po. Ito naman po binabati muna natin pala ang mga taga Dinalupihan, Bataan, Hermosa, Orion hanggang Maribeles at Murong. Ito naman sa Barangay Tipo, Hermosa, Bataan, good morning. Good morning din sa mga taga Dinalupihan, Bataan, kung saan ay talagang masugid na taga-subaybay hanggang dyan sa Barangay Bangal, Dinalupihan, Bataan. Magandang umaga rin sa mga taga-Iram. Kumusta na po kayo dyan? Mga taga-Iram, kumusta? Kayo ba'y nagising na naman ng maaga para paghandaan ang ating programang Bigwas? Good morning sa mga taga-Iram, lahat po, lalo na po kay Magdalena, pamiyaka sa kanilang pamilya ni Magdalena. Masugid natin taga-subaybay dyan sa Sitio Iram, New Cabalan, Olongapo City. Good morning din sa ating mga kababayan dyan sa Purok 4, Purok 5, Purok 3 hanggang Purok 2 at Purok 7 dyan sa Tiklaan. At hanggang dito naman sa ating sa New Cabalan, dito sa Barangay Sitio Libas, Barangay New Cabalan, ang pamilyang Istadyan kung saan ay ating nakapanayam kahapon. Ay ang daming bumilib doon Ang daming humanga sa pagsasalita ni ni Madam Luz Istadyan kahapon. Dahil ang sait ako, talagang dinumog ako ng mga text. Kaso lang naglubat kagad itong aking cell tab. Ang daming nagsasabi na napakalakas ng loob niya. Ay samantalang yun ay talaga siya ay miyembro po ng City Council, ng local government. Miyembro po siya ng Local Development Council. Nakita niyo na. Kaya ibig sabihin, kapag may problema, kahit na nandiyan siya, nakakasama o ginagamit man siya ng kasalukuyang administrasyon, ay nagsalita na siya sa programang Bigwas. Mabuhay ka, Ma'am Luz Istadyan. At ganoon din sa ating mga kababayan sa Old Cabalan, magandang umaga sa inyong lahat. Diyan naman sa ating mga kababayan sa Santa Rita, West Bahak-Bahak, East Bahak-Bahak kay Nanay Floring, diyan sa Katipunan, yung pamilyang Mayor, at pamilyang Magdalena Trinidad. Yan, hindi si Magdalena, yung apelyido ni Magdalena diyan sa Iram, Magpayang ba yun? Ano ba yun siya? Kalimutan ko, sorry po. At ngayon naman, binabati ko rin ang lahat nating mga kababayan sa New Kalalaki, Asinan, Pag-asa, Kababae, yan Hatwis, Tapinak, Istapinak. May tatalakayin po tayo ngayon mamaya-maya yung tinggil sa bastos na kagawad. Hindi ko malaman kung sa Istapinak ito o Istapinak. Mamaya tatalakayin natin yan. At ganun din mga kaibigan sa ating
mga kababayan dyan sa Barangay Kalaklan at Barangay Westback Bahak kay Kapitan Capistrano. Good morning sa iyo, sir. Good morning din kay Kapitan Madria ng Gordon Heights. Magandang umaga sa inyong lahat dyan sa Mabaywan. Good morning. At hanggang Kalaklan, good morning mga residente ng Kalaklan. At ganun din sa mga taga-Barangay Barito. Good morning sa inyong lahat. Sa mga basabayan ng Subic, marami tayong taga-subaybay hanggang Subic, Sambales po mga kaibigan. At dyan naman po sa bayan ng Castillos. Oy, katatapos lamang ng inyong piyesta dyan ha. Good morning sa inyong lahat dyan. Malungkot naman ang inyong piyesta. Wala namang karnabal. Ngayon, dyan sa barangay, sa bayan naman ng San Marcelino, good morning, hanggang sa San Antonio, San Narciso, at hanggang San Felipe, Kabanggahan, at Butulan. Sa mga lumagpas pa po na hindi maabot ng signal ng aming antena, ay habang nanonood po kayo ng live stream at ibinabati po kayo ni Bigwas ng magandang umaga sa mga Ilocano na imbag na bigat na kayo amin na po. At maganda yalo kayo mo kaganawan sa mga sambalinyo. Kumaya pa baki kayo nga naman sa mga kapangpangan at may buntag sa mga naminaw na nanawang mga Bisaya. At maupay na aga sa mga waray, mayad nga timprano naman sa ating mga kababayang mga kuyunin. At ganun din sa ating mga kababayan naman ng mga Ilonggot-Ilongga. Mayong aga sa inyong atanan. Ako po si Tommy Abili ay inyo pong samahan sa ilang oras lamang po nating programang Bigwas. Ngayon, papasok na po tayo. Babati na po kagad tayo dito sa inyong mga text message mula sa 0948. Sir Bigwas, bakit ang Alba Street at Lindayag talamak na po ang bintahan ng shabu? Ay dalawang babae ang nakatira sa Alba harap ng half court. Abay, siyang pinupuntahan ng mga namimili ng shabu. Dito bumibili. Isa po itong maitim na babae. At pangalan po nito Shen. Shen daw, Shen. Ang asawa nito'y nahuli na noong nakaraang taon. Bakit hindi pa ito madala-dala? Yan ang sabi ni ng 0948. Yan ha. Ito naman 0918. Sabi niya, hi Bigwas, good morning. Good morning din. At galing naman sa 0908. Sir, good AM po. Sabi niya, sa 0908. Good AM po. Pakibigwasan din po yung mayor namin dito sa San Narciso. Tutulog-tulog po sa kangkungan. Yan, sa San Narciso, Sambales daw. Pinabibigwasan na. Yung kanilang mayor, abay tutulog-tulog daw sa kangkungan. Ay nako, baka magkakaroon ka ng pulmonya dyan, mayor. Ay tutulog-tulog ka sa kangkungan, basa po dyan. At ngali naman sa 0921, Sir Bigwas, good morning po. Happy Fiesta at sa Iram Resettlement bukas ay ngayon ito at hindi po kami invited. Oy, happy fiesta dyan sa Iram ha. Happy fiesta sa inyong lahat dyan. Ano bang handa ninyo? Ay mag-imbita daw kayo. Atas galing naman sa 0910. At ito naman ang sabi sa kanya, good morning po Sir Bigwas. Papati na lang po kung itong kapatid kong si Beverly Ignal ng Kalapakuan. Belated happy birthday, sister. Yan ha. Ayan, belated happy birthday sa iyo. Ay itong kanyang kapatid na si Beverly Ignal. Good morning. Ano naman sa 0910 at ang duloy 02. Sir Bigwas, dito kamo sa Old Kabalan. Ang isang kagawad ay pinakyaw ang kalsada ng mga sasakyan ng kagawad sa Susimo. At itong si kagawad Susimo Kabiling. Kagawad Susimo Kabiling. Abay pinakyaw muraw ang kalsada. Ano pong nangyayari? Bakit mo pinakyaw? Ibig sabihin nabili. O baka naman mayroon kayong mga sasakyan na napuno na ang kalsada, wala nang madadaanan yung ibang mga sasakyan. O Kagawad Kabiling, pinanawagan ka ng iyong mga constituents. Ay talaga naman daw ay antindi naman ay ang kalsada ay iyo pong pinuno. Ay ano namang ipuno? Kung ipuno mo dyan, ang ipuno mo dyan Kagawad Kabiling ay mga pagkain, ay ba iputaktihin ka ng tao. Pero pag punuin mo ng sasakyan mo, ay alam ko maraming sasakyan itong si Kagawad Kabiling, ay nagrereklamo na po ang inyong mga constituents.
Ito naman galing naman sa 0930. Ang dulo po'y 98. Ito naman sabi niya, Bigwas, may ipis yung lutong ulam dito sa Hermes. Hala, anong Hermes ito? Hermes Restaurant ito o sa Hermes Street? Ano ba ito? Mayroon daw ipis. Ay naku, kuhaan kagad ninyo na litrato at ireklamo kagad sa City Health Department. Ay bawal yan. Bakit mo nilalagyan? Naku, sino mang may-ari ng restaurant dyan sa Hermes? Ay kung kulang kayo ng pansahog, wag niyong sahugan ng ipis. Kung kulang kayo ng pansahog, maglagay na lang kayo ng gulay, hindi ipis. Dahil wala po tayo sa China. Dahil sila doon kumakain ng ipis, tayo ay hindi po. Kaya ayusin niyo po yung luto ninyo. Ay nako, delikado po yan. Nagkakasakit ang ating mga kababayan yan sa ginagawa ninyo. Yan sa Hermes. Hermes ba yan? Hermes Street o Hermes Restaurant? Good morning naman dito sa ito namang text message galing naman sa 0930 ng dulo po'y 46. Hello Sir Bigwas, ano na po ba ang nagawa ng mayor ng Olongapo? Saan na po yung mga pangako niya? New Ilalim. Yun, Barangay New Ilalim. Kita nyo na, hinanapan ka na, Mayor Rolin Paulino, ng iyong mga accomplishment. Ano daw ang nagawa ninyo sa inyong kasalukuyang administrasyon? Mayroon nagawa. Yung sinasabi nga nila, may nagawa siya. Yun, yung nagawa niya na ipapademolish niya ang buong Marikit Park at siya ang lumagda para paupahan. Nakipagsundo siya sa SM Prime Holding Corporation sa hindi malamang magkanong dahilan paanong dahilan, bakit niya naisipan samantalang siya'y tutol niya noon pa na matayo dyan. Pero bakit ngayon ay siya pa ang nangunguna para ipagkaloob sa SM. Ewan ko sa inyo. Ewan ko ba itong mayor ninyo. Ito naman ngayon, mayor natin pala, dahil kasama ko noon. Okay. Ito naman 0920. Ang dulo naman ay 25. Good morning Bigwas. Ay binabati ko lang po ang mga workers ng Sanyo Dinke, Philippines. Sanyo Dinke, Philippines. Ang bumabati daw ay si John Paulino. Paulino din. Ano kaya niya si Paulino na itong Paulino na mayor ngayon ng Olongapo City, Philippines. Kaya tuloy mga taga New Ilalim nagtatanong ano ba talaga nagawa niya? Wala naman. Ay alin yung nagawa, yung naglagay siya ng fountain sa gitna ng ilog. Ang mga fountain ay ginagawang propaganda sa City Hall. Sa harapan mismo ng City Hall ginagawa yon. Pero siya ginagawa niya sa ilog. Yan gusto niyang papakitaan ng maganda para hikayatin niya na maganda yung ginawa niya. Yung mga tilapia. Tilapia, dalag, hito. Yun ang kanyang hinihimok at sinabi sa kanya, siguro pinagmamalakihan niya na itong ginawa ko maganda. Dahil habang kayo lumalangoy, may color, may kulay ang inyong mga nilalangoyan. Ayan mga kaibigan, good morning. At ito naman sa 0912, 0921, ang duloy 84. 0921, ang duloy 49. Pwede rin po Sir Bigwas, concern ko lang po, marami pong asset ng pulis at CIDG ang mga nangingikil ngayon sa Christopher Flores po. Ang name niya, anak Christopher Flores, ang kumukulikta sa CIDG ng mga nangingikil po sa mga tupada. Pakibigwas na po yung mga ganyan na situation. Kaya salamat po, concerned citizen po. O, kita nyo na. Ito daw nagngangalang si Christopher Flores ay kolektor ng CIDG Olongapo. CIDG Olongapo, anong ginagawa ninyo? Totoo bang tao ninyo itong si Christopher Flores? Ay nako, Diyos ko po santo naman, anong ginagawa ninyo dyan? Ay, ang lakas pa naman daw ng inyong kolektor, ang kolektor ninyo dyan Bawat peryahan may 15,000 hanggang matapos. 15,000, 12,000,
20,000 bawat peryahan sa buong Zambales. Ang lalaki ng koleksyon ninyo. Ang monthly ninyo sa peryahan pa lamang ay baka 100,000 na. Haba, antindi ninyo ha. Si IDG, Olongapo City, Philippines. Only in the Philippines. Si IDG. Ito po ang mga sinusumbong ngayon. Mag-uusap tayo minsan dyan, Chip. Ano ha? Ito naman. Ito ngayon at tayo po ay papasok po mamaya sa ating mga text sa ating mga paksain. Ang dami po nating paksain ngayon. At tuloy po natin yan. Ito naman galing sa 0939. Good evening po, Sir Bigwas. Ay number 1 po talaga kayo sa number 1 daw talaga ako. Mabati na lamang po sa Jewel Val, Jordan and Kenneth. At dito na po sa Montero Salon sa si Tita Angel ng Bigunya. Ulitin ko ha. Good AM po, Sir Bigwas. Number 1 po talaga kayo. Mabati po sa sila Jewel Val, Jordan at Kenneth. At dito naman sa Montero Salon ay si Tita Angel ng Bigunya. Ayun ha. Good morning. At ito naman, galing naman po ito sa 0929-98. Good morning, Mr. Bigwas. Baka pwede naman pong pakikalampag lamang po itong LTO. Bakit nakakalusot pa rin ang mga jeep na kung magbubuga ng usok, grabe po, toxic ang itim na. So ay hindi ay dapat dito yung mga emission test ng company dyan. Yan ang ating bubusisiin minsan. Magkakaroon tayo, inaantabayan na lang namin yung maganda naming mga kamera para mapapanood po ninyo sa ating himpilan. At ito naman, good morning Bigwas. Pakibigwasan naman po yung mga bakla na nanghahada. Anong nanghahada? Sa gabi, dyan sa SBMA, nakakasira na po ng imahe ng SBMA. Dadating ang araw na may mamamatay na naman na bakla dahil sa mga gumagalang bakla na naghahanap ng mahahada. Ano ba yung mahahada? Masyado na pong nabababoy ang SBMA. Salamat po. Dapat pong ipahuli na ang mga baklang ito. Yan ha. Kita nyo na. Yan ha. Ibig sabihin, nakikiisa. Nakikiisa sila na talagang ilipuli na ang mga transgender na gumagawa ng kapalpakan dyan sa loob ng SBMA. Rumarakit po ang mga yan. Kaya nga napapahamak sa halip na gumanda na sana ng ekonomiya ng Olongapo dahil nag-umpisa ng nag-liberty ang mga kano, ay binungaran pa naman itong Laude. Ayan na. So ngayon, ano yung barginan ngayon? 21 million! 21 million! Kung papayag ang pamilyang yan ang lumalabas na rumor ngayon ha. Yan ang lumalabas pati sa balita ng ibang himpilan ay 21 million ang hinahanda para sa arigluhan. Ay di kumita na ang pamilyang Laude. Ngayon tayo naman ay ngayong mga naghihirap sa lansangan, nagsisigaw, nagpapawis, nasusunog, nagagamit lamang kayo. Sabi ko na sa inyo, bandang huli pera-pera lang yan eh dapat magiging maingat na. Good morning Bigwas. Ay bakit po ang mahal ng gamot dito gamot ng Rikta Rikta, ano yung Rikta na yan? Ang mahal ang sabi niya good day Bigwas. Bakit po ang pagmahal ang gamot ng Rikta mo di binibili ng tauhan ni Mayor dito sa San Narciso? Ano ba itong dito? Pagmahal ang gamot ng Rikta mo binibili ng tauhan ni Mayor dito sa San Narciso. Hindi ko talaga maintindihan kahit anong ipaliwanag mo po ng maayos. Huwag kang magmamadali. Ha? Nababasa rin natin yan. Hindi ko po talaga maintindihan kahit anong unawa ko. Ha?
Okay, ito naman. Good morning, Sir Tommy. Ano po sabi niya? Bakit ang daming baliw sa Olongapo? Umiihi ka kung saan-saan ng mga babae pa naman. Karamihan ay dati si Tyson lang at si Daddy. Ngayon, sobrang dami na ang at saka sabi nito ayos. Ngayon, sobrang dami na. At saka pala, may ginagawa na naman na palayan mula sa kanto ng Jackson hanggang crossing papuntang 14th Street. Sabi niya, gate sa 14th Street ng gate. Ang sikip na tuloy ng daanan. Hanggang kailan pa kaya yan? Pakibigwasan mo nga, Parikoy. Sino man ang may kagagawan niyan. Baka yung sinasabi nila na baka yung sinasabi nila na isang kagawad o konsehal ng bayan na gustong patatambakan dyan dahil gustong kumita. Babalik po ako agad kaibigan pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay mga kaibigan, balik na po tayo sa ating programa. At tayo naman po papasok na po sa ating mga paksain. Ang dami po nating paksain at naglubat na po ang ating silta, kaya hindi na tayo makakapagbasa ng ating mga text message. Ay dito sa personal nating number, dito tayo magtatalakay. Ito naman sabi sa akin, may sulat si Roland Paulino galing sa DILG Region 3 na hindi na makakakuha ang city ng road project hanggang hindi sila compliant sa good housekeeping at nakirepair yun kay Malabuti. Yung nakukuha nila Bobby dati na road project ay hindi na makakakuha ng fund ngayon. Special Road Project Fund. Mayroon nang dumating ngayon, nasulat ngayon. Nanggagaling daw sa DILG. Itong si Mayor Roland Paulino dahil sa pagkainutil ng kanyang administrasyon. Kita nyo na, nasabi ko na nga sa inyo hindi basta-basta magiging mayor. Ay ikaw, nangarap kang naging mayor. Ngayon, naging mayor ka. Anong kahihiyan na naman itong idinudulot mo sa Olongapo City, Philippines? Mayor Roland Paulino, gaano katotoo ito? Itong pinadalhan ka na ng sulat ng DILG na hindi ka na makakakuha ng road project. Anong mangyayari sa atin ngayon dito? Mayor Roland Paulino, ano na sa tingin mo? Anong nangyayari na ngayon sa Olongapo? Ngayon may lakas loob ka pa na ipagmamalaki at ipagyayabang sa mamamayan ng Olongapo na sasabihin mo na napakarami mong project, napakarami mong nagawa. Anong nagawa mo? Anong nabago mo sa Olongapo? Eto na, sulat sa DILG, hindi ka na makakakuha ng road project. Totoo ba ito, Mayor Roland Paulino? Sinasabi na natin kung hindi mo kaya ang posisyon, huwag mong pangahasang kunin. Dahil lalo lamang naghihirap ang mamamayan ng Olongapo City, Philippines. Dahil sa ambisyon mong magiging mayor na wala ka naman palang kakayanan na pamunuan ang lungsod na ito. Buti pa sa'yo kung may delikadesa ka, mag-resign ka na lamang para gumanda pa ang performance mo. Mas nakakahiya kung pagdating ng eleksyon, hindi ka na ibuboto ng mga mamamayan. Sa history, naging kahiya-hiya ka.
Isang bisis ka lang pinaupo, hindi ka na makakaulit pa. Nagkamali ang mamamayan. Kung gusto mong gumanda ang performance mo, mag-resign ka. Hindi mo na ito kaya. Lalo mong pinahihirapan. Ang pumapabor lamang sa iyo, yung napagbigyan lamang ninyo ngayon. Yung sinasahuran mo na wala namang kakwenta-kwentang sahod na walang kakwenta-kwentang trabaho. Yun ang iyong napagbigyan. Yun ang halos magpapakamatay sa iyo. Dahil nakinabang sila sa iyo ngayon. Tingnan nyo ang kalagayan ng Olongapo City ngayon. Malayong malayo. Katulad ng isang texter natin dito. Anong sabi niya? Sila'y taga San Antonio, Zambales. Ang layo na niyan. San Antonio, Zambales. Anong puna niya nila sa'yo? Hindi malaman kung anumang klase o pag-iisip ang mayroon ka. Ang fountain nilagay mo sa isang ilog na mabaho. Ang ibinubuga, mabaho. Hindi daw katulad ng fountain sa San Antonio, Zambales, na ang fountain ay pinang-display sa harapan ng kanilang munisipyo. At yun ay ginawang pangpaganda, pangpaakit mata sa kanilang mga constituents. At napakalinis na tubig ang ibinubuga. Hindi katulad ng iyong sinasabi mong proyekto na nilagyan mo ng fountain ang mabahong at maitim na ilog at doon nasabing maganda. Hindi ko malaman kung anong klaseng isipan yan. Kung kasing itim ba ng ilog na binubuga ng iyong fountain na nilalagay sa gitna ng ilog na maitim at mabaho pa. Kaya ngayon, Mayor Rolin Paulino, ano naman itong dumating? Totoo ba na dumating na ng sulat ng gagaling sa Region 3? DILG mula sa Department of Interior and Local Government na ikaw ay pinadalhanan ng sulat na hindi ka na makakatanggap ng anumang project, ng road project dahil hindi mo nasunod ang good housekeeping. Sabihin, yung syudad na dati pawang puro award ang natatanggap. Ngayon, nang umupo ka, ni isang award walang natanggap. Ibig sabihin po, Mayor Rolin Paulino, inutil ka. Isa lamang yan sa magpapatunay. Kung ang isang syudad na inupuan mo ngayon ay dati napakaraming award, napakaraming mga nakukuhang mga plake, pagpupuri na nanggagaling sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nang umupo ka, ni isang award, wala kang nakuha. Anong tawag noon? Masasabi ba namin sa'yo, Mayor Rolin Paulino, na napakaganda ng performance mo? O masasabi kong inutil ka na mayor ng Olongapo City? Malaking kahihiyan ito, mga kaibigan. Mantakin nyo na lang, oh. Hindi niya nasunod hindi niya tagumpayan at wala. Umagsak kasi tayo sa housekeeping, eh. Sa housekeeping, hindi niya nasunod ito. Hindi niya. Ang katwiran niya ay hindi namin alam, eh. Hindi namin alam na magkaroon ng award, eh. Hindi ka dapat pang mayor, wala kang alam. Housekeeping, bumagsak ka. Nasaan na yung iyong mga advisor na mga batang gapo na kung nasa labas, kung magpapaliwanag, akala mo napakagaling? O ngayon, nagsama-sama na kayong parehong mga bugok. O ngayon, anong nangyari sa inyo? Sana naman lang yung mga bugok na nagsama-sama, nagiging balot. Kaso lang, nagiging lalo pang nagiging bugok. Mas mabaho pa doon sa pagkain ng Laguna, yung tinatawag nilang yung galing sa anong tawag ng pagkain na yon, na galing sa itlog na puro bugok. Mas mabaho pa kayo doon sa pagkain na yon. Takin mo, hindi na kayo makakakuha ng road project. Eh anong mangyayari ngayon? Puro lubak-lubak. Anong gagawin na natin dito sa syudad natin?
parang sungkaan. Mabuti pa ang sungkaan, magkakahilira pa ang butas. Kaya may pwede pa tayong umiwas. Pero sa pangyayaring ito, napakarami ng mga kalsada dito sa Olongapo. Butas-butas at masahol pa sa sungkaan. Wala ka nang maiiwasan. Yun, yung paghuhukay ng drainage yan sa harapan na sa along Rizal Avenue hanggang doon sa may Santa Rita, dyan sa harapan ng City Hall. Abay, inangkin mo na project mo. Hindi mo ba alam na bago tayo nag-eleksyon, tayo pa magkakasama noon, Mayor Roland Paulino? Hindi mo ba napansin dyan banda sa Santa Rita, dyan sa may paliko? Papuntang Santa Rita, dyan sa may Caltex ba yan? Sa harapan na yan ay umpisa ng binubungkal yan noon. Wala pang eleksyon. Talagang pinalaliman na yan dahil project po yan ng DPWH. Ngayon sasabihin mo, yan project ko. Ano pumasok sa kukuti mo? Mang-aangkin ka na lamang ng project na hindi iyo. Yan na lang ba ang ipagmamalaki mo? Ang pagtuunan mo ngayon kung paano mo ipapaliwanag sa mamamayan ng Olongapo itong natanggap na sulat mo galing sa Region 3 ng DILG. Kung totoo man ito, ipaliwanag mo, Roland Paulino, na hindi ka na makakatanggap ng mga road project dahil bumagsak ka sa good housekeeping. Wala na ang good housekeeping, bad housekeeping. Kaya ay samantalang ito ay naka-repair umano ito kay malakay Maberto Malabuti. Kung nakukuha nila sa itong tinatawag na Bobby na dating na road project. Bobby, mayroon yung nakukuha nila Bobby dati na road project. Mayroong silang nakukuha silang dating road project. Ngayon, ang administrasyong Paulino. Yun ang na nangyayari ngayon. Diba po? Nakakahiya na ang Olongapo. Kaya yan ang sinasabi natin na hindi talaga kaya. Hindi talaga kayang pamamahalaan ni Mayor Roland Paulino ang Olongapo City. Magsikap ka Olongapo. Tumayo ka kahit nagkawindang-windang ka na. Sikap kang tumayo Olongapo. Dahil nilumpo ka ng mga mapagkunyaring tao. Ang akala natin, siya ang maglagay sa iyo sa magandang kabuhayan. Siya ang mag-angat sa kabuhayan ng mamamayan ng Olongapo. Siya ang magiging modelo ng Olongapo. Yun pala, siya ang kasumpa-sumpa sa Olongapo. Napakinggan mo lang yung apelyedong Paulino, parang ayaw mo nang sabihin opisyal siya ng Olongapo. Nakakahiya ito. Kaya nga mga kaibigan, matagal na akong humingi ng tawad sa Olongapo. Nagkamali ako. Kaya alam ko naman na napakarami na rin humingi ng tawad sa mamamayan, na mga mamamayan sa Olongapo dahil sa pagkakamali. Nalinlang po tayo. Itong taong kasalukuyang nagiging pamunuan ng syudad ng Olongapo. Dagdagan pa ng mga alipuris niya na dapat sumpain habang buhay dahil wala nang ginawang kabutihan sa mamamayan ng Olongapo. Kaya mga kaibigan, talagang nakakadismaya ang pangyayari ngayon sa ating lungsod. Kaya mangyayari ngayon, talagang takin nyo. Itong araw na ito ay nakatanggap na naman tayo ng impormasyon
pinadalhan na si Rolin Paulino ng sulat mula sa DILG Region 3. Hindi na siya makakatanggap ng road project. Wala tayong nakitang may natanggap. Ang katwiran ng mga alipuris at mga pinatataba ni Paulino kasama si Mayor Rolin Paulino, hindi daw mahalaga na mayroon silang mga award. Hindi na mahalaga ang award. Mga hunghang. Kayo nga sa school, masabitan lang kayo ng ribbon. Tuwang-tuwa na kayo. Yun award pa ng local government. Hindi mahalaga. Mga bugok. Hindi na raw mahalaga ang mga award kung wala naman daw ay improvement sa lungsod na ito. Ano nyo nasabing walang improvement? Hindi magkaganito ang Olongapo City kung hindi sa dating mga nakaupo. Kung kayo ang aasahan, baka kamalig na lamang ang City Hall. Anong gagawin nyo? Binta doon, binta doon. Dati, kapag mayroong pinalilis contract ang dating administrasyon, ang iyong ipaputok, ang pinapaputok kagad ninyo sa mamamayan, bininta ninyo. Bininta daw. Sasabihin kagad nila, bininta nila ang ganito, ang PUD, bininta nila ang ganito, bininta nila ganito. Pero pag sila ang pumasok sa lease contract, katulad diyan sa Market Park, na sila ang nagkipagtransaksyon, kung sabihin, bakit ninyo ibininta yan? Hindi po yan ibininta. Sagot kagad nila, hindi yan ibininta. Lease contract po yan. Ano yung kanilang mga pinambabatikos noong nakaraan? Peso ang UEDC ibininta. Binta ba yun? Nakalagay doon sa kasunduan, after 50 years, mababalik sa lokal na pamahalaan ang pamamahala ng OEDC. Ngayon, ayaw nila na banggitin ng ganun sa kanila. Ito ang mga pamunuan, ito ang mga opisyal ng Olongapo, ang mga mapaglinlang. Ito ang mapanlinlang. Nakakabwisit. Grabe kayo. Nakakainit kagad kayo ng bunbunan. Mayor Rolin Paulino, wala ka na po sa ayos. Paano mo ipapaliwanag ngayon? Tapos sasabihin ninyo hindi na mahalaga ang award dahil hindi kayo talaga makakawa ng award. Kaya sabihin ninyo hindi na mahalaga ang award. At sa susunod, huwag ka ng mga haspa na tumakbo bilang alkalde. Mayor Rolin Paulino, wala kang alam na magpapatakbo sa syudad na ito. Ang pagdadala ng syudad ay katulad ng pagdadala ng pamilya. Kung pinahihirapan mo ang iyong pamilya, puro konsumisyon ang idinulot mo sa iyong pamilya, ganun din ang refleksyon pagdating sa pamamahala mo sa ating lungsod. Kaya dapat ang mamumuno sa syudad, kahit nga sa barangay dapat isang modelong ama. Ako magtatanong sa iyo. Tanungin mo sarili mo. Sa tanong ko. Sa tingin mo sa sarili mo, modelo kang ama? Ilang ulit mong itanong yan sa sarili mo kung modelo ka bang ama? Kung modelo kang ama, modelo ka dapat. Dito magre-reflect ngayon sa pamamalakan mo. Kaso nga, hindi ka nga modelo. Sa aking paningin, ipakita mo na modelo ka. Ang inatupag mo lamang ang pangsarili. Pareho lang kayo ng mga alipuris mo. Itong darating na halalan, dalawa sa iyong mga tauhan ang tatakbo na vice mayor mo. Kung hindi ba
Sabi ko kasi, para pareho na ata tayong nalalamigan na bunbunan eh. Kung dalawa ang vice mayor mo sa pagtakbo mo sa susunod, sino sa dalawa ang iboboto mo? Hindi naman pwedeng dalawa ang vice mayor na iboboto. Iisa lang, di ba? Sino sa kanilang dalawa ang iboboto mo? Doon sa hindi mo maiboboto, sa tingin mo, hindi sasama ang loob sa'yo. Kung hindi ka naman boboto ng vice mayor, parang si tinakwil mo rin yung dalawa. Ngayon, ano sa tingin mo? Yan ang sinasabi natin. Ngayon, gusto ninyo pa, gagawa pa kayo ng plano ngayon, na gusto ninyong basagin ang group, ang magkakamag-anak na Gordon. Gusto ninyong basagin kung ano-ano nang ino-organize ninyo. Mayroon kayong ino-organize ng mga tauhan mo na sinasabing tumatanggap ng suporta sa inyo, na buuhin ang grupo para isubo doon kay Ma'am Kate, na sabihin, tapos na po ang aming line-up, tumakbo na po kayong mayor. Ito na pong line-up namin, mga kagawad at vice mo, para mabasag lamang ang Gordon. Kawawa ka naman, nag-antay ka lang ng basag. Hindi mababasag, hindi ka aksidintal na magiging mayor. O ngayon, paano? Na-restore. Nga ka. Ikaw ang dapat matulog sa kangkungan. Kaya nga, pati civil society, umalma na sa'yo. Sino ba ang nagsalita dito kahapon sa aking programa? Si Mrs. Luz Istadjan, miyembro ng civil society, miyembro ng Local Development Council. Bakit lumapit na sa programang Bigwas? Dahil sa palpak mong pamamalakad. Pamamalakad mo, lalo na sa city ordinance mo. Mismong taga-Olongapo City pa ang pinatamaan mo, pinahirapan mo. Bakit mo? Yung maglabas na lamang sila ng mga basura o karton sa loob ng SBMA. Umalis sila sa araw na ito, hindi sila makakalabas, hindi alas 7 ng gabi. Paano yung buong maghapon na sahod ng kanilang mga tauhan, madoble yun? Dahil pagdating sa landfill, bago nila ibaba, panibagong araw na naman yun. Anong pinahihirapan mo? Diba mamamayan ng Olongapo? Ngayon, yung bibili ng kanilang mga kalakal na taga-malayo, anong ginagawa mo rin? Pinahirapan mo rin. Bakit? Yung bibili ng kanilang mga produkto, dating dyan, pag nagkarga sila ng kanilang mga karton dyan sa Purok 4, New Cabalan, Olongapo City, pag inabot, hindi rin sila makakaalis kaagad. Kahit na inabot na sila ng umaga, gabi na sila dumating. Minsan hapon, ay pagdating ng umaga, hindi na sila makakaalis. Truck ban na. Pati tuloy yung mga namimili ng kanilang mga kalakal na pipinsala, hindi rin agad mapepera nila dahil nga sa pangyayari ng iyong truck ban na kaliit-liit na syudad. May truck ban pa kuno. O Mayor Rolin Paulino, bakit hindi mo nilinis ang kalye? Bakit napakaraming illegal parking? Yan dapat ang inuna mo. Bakit hindi mo paalis-alis? Dahil may pakinabang ka? Tingnan mo yan dyan, may mga tiket-tiket dala. Ang iba, hindi pa. Mayroon pang mga OTMPs na sumasakay sa dilaw na jeep. At yun, nanghihingi sa mga jeep. Dahil, bakit sila wala na silang takot? Dahil nakikita nila na wala po kayong kaalaman sa pamamalakad sa Olongapo City. Kaya Mayor Rolin Paulino, konsensya ka. Naawa ka naman sa mga taga-Olongapo. Buti pa'y mag-resign ka na. At hindi ang kahihiyang inabot ngayon ng Olongapo City. Yan po mga kaibigan, ang
ang ating mga tinatalakay at susunod pa, marami pa tayong gagawing mga pagtatalakay ngayon. Babalik po ako kagad mga kaibigan pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay mga kaibigan, tayo naman ay babalik na po sa ating programang Bigwas. Eto, papasok naman tayo ng isa pang paksain. Etong isang sumbong sa atin, itong sa Gordon Heights, na mayroong kagawad na kinasuhan ng administrative. Inalam po natin ito, inamin naman po kagad ng isang kagawad. Dahil daw ay kinakaltasan naman kagad ng barangay Gordon Heights ang mga utang. Ito tungkol sa usapin ito ng utang. At kumusta na nga pala yung tanong dito na nasaan daw dinala nitong yung pera ng Jones family. Nasaan daw? Oh, kakabuhol-buhol na itong problema sa Gordon Heights. Dapat siguro nito magkaroon ng isang paksain na dapat makapanayam natin ng live itong si Kapitan Madria. At sino ito namang sinasabing kagawad na kinasuhan po mga kaibigan ng administrative ay gustuhin ko rin na makuha ang kanyang panig kung gaano katotoo at anong dahilan bakit ka nakasuhan kagawad Tina De Leon. Ayon sa iyong paliwanag ay hindi tungkol sa utang itong nakarating sa iyo na problemang ito. Gusto ko ring makuha ang panig mo kagawad Tina De Leon ng Gordon Heights. Kung bakit humantong na nakasuhan ka ng administrative. At gusto ko ring makuha ang panig naman ni Kapitan Madria. Kung bakit naman dalawang paksa ang dapat nating malaman dito kay Kapitan Madria. Kung tungkol doon, kaya alam ko na-resolve na, nasolve na ang tungkol sa demolition dyan sa Talisay, sa Block 22. Ngayon, malaman din natin kung paano niya nagawa ng paraan. Itong mga constituents niya dyan na talagang na hindi na natuloy ang demolition, right of way lang ang itong hinihingi. At ito na lang ang ating pangalawang ating itanong kay Kapitan Madria, yung hinggil naman sa kung bakit humantong na makasuhan itong si kagawad Tina De Leon ng administratibo. Diba? Kasi bakit nagkaganon? Samantalang iisang barangay lang sila, hindi natin malaman tuloy kung ano na ang mangyayari sa Gordon Heights. Ba't nagkakaroon? Di ba? Kaya dapat sana bukas magawa natin ng paraan, iikutin natin yung mga reporter natin na makuha natin ng panig nitong si Kapitan Madria na live na maririnig siya. Mayroon lang sanang video na makukuha din para makuha natin siya ng panig hinggil dito. Una, yung kanyang yung tagumpay ginawa niya sa ating mga kababayan dyan sa Gordon Heights, Olongapo City. At ang pangalawa naman ay kung paano mantong na makasuhan itong si kagawad Tina De Leon ng kasong administrative. Di ba po? Kaya doon sa ating mga reporter, bukas baka pwede kayong magpapa-schedule at bukas mayroon pa palang asikasuhin bukas. Magpapa-schedule tayo mga reporter ang paraan para makuha natin ang panig ni Kapitan Madria. Kung mas maganda siguro kung si Kapitan Madria ay maimbitahan natin dito mismo sa ating himpilan para mapapanood naman siya ng kanyang mga constituents
at dito sa buong mundo sa pamamagitan ng live stream. Kung sa mga naaabot ng antena ng SBC TV 22 ay mapapanood ang kanya ring paliwanag. Kaya sana naman ay maimbitahan natin si Kapitan Madria ng Gordon Heights, Olongapo City. Yan. At ito na naman, isang paksain na naman ito na usaping barangay na dapat magiging modelo ng barangay. Isang barangay opisyal naman na hindi dapat magiging modelo ng barangay. Itong si Kagawad Toledo, saan ba ito kagawad, itong hunghang na ito? Matanda na ito, walang pinagtandaan. Saan ba ito naging kagawad? Itong si Kagawad Toledo na magdamag, na nagsusugal, nagkakarakros pa, matandang walang pinagtandaan, lasing na, sinasahuran ka ng gobyerno, nandiyan ka sa bilyaran, hindi ka pa nagkontento sa bilyaran, nagkakarakros ka pa. Laging lasing itong si Kagawad Toledo. At kapag ito'y umihi, ay pupunta sa mga pader. Saan ka makakitag kagawad ganitong pang-uugali? May lahing aso. Nakakita ng pader doon, iihi. Matandang kagawad na walang pinagtandaan. Bakit ba ninyo ito ibinuto? Na sa hitsura pa lamang, sa kanya pa lamang hitsura ay hindi na makakagawa ng maganda siguro sa inyong barangay. Ay, alam niyo po ba kagabi, umihi sa mga pader, lasing ang inyong kagawad na si Kagawad Toledo. Hindi ko malaman kung ito ba'y sa Vista Pinak o Istapinak. Bit pa niya ang radyo. Yung two-way radio na BHS lang naman ay bit pa niya. Hindi pa po nakontento. Sino bang kapitan nito? Kung sino ang kapitan nitong Kagawad Toledo na ito, ay dapat ito, itali mo nga ito. Hindi na kano to, ibigtiin mo itong kagawad na ito. Walang kakwenta-kwentang kagawad ng barangay. Sino ba ang kapitan nitong Kagawad na Toledo na ito? Para akong naghanap ngayon kung sino ang amo ng aso na ito. Kaaga-aga, alas 6 ng umaga. Abay, kung hindi ba itong hunghang na itong kagawad, bugok na kagawad na ito, ay nagpakarakros sa harapan ng Admiral Hotel. Sa harapan pa mismo namin ng aming estudyo. Nagpakarakros ang katwiran niya nung sawayin siya. Kaya niya ang mga Gordon. Dahil tauhan siya ni Paulino. Ayan, Mayor Raulin Paulino, tauhan mo, aso. Bugok din. Pinagmamalaki niya. Tauhan mo raw siya. Yan ba yung tao mo? Raulin Paulino, Mayor Raulin Paulino. Walang ginawa, magdamag na lasing, magdamag, nagsusugal. Hindi na kontento, nagpapakarakros pa. Ang galing magpakarakros sa harapan pa mismo ng Admiral dahil kaya daw niya ang mga Gordon. Sa totoo lamang, Kagawad Toledo, kung tumingin ka lang sa akin, hablutin talaga kita. Tingnan ko kung hindi ka makakatikim ng bigwas. Bastos ka na kagawad. Dapat hindi ka iboboto sa barangay mo. Pumapatol ako ng matanda. Bastos ka, Kagawad Toledo. Saan ka man magiging kagawad? Hunghang ka. Matanda kang walang pinagtandaan. Kung sino mang kapitan yan, itali nga ninyo yan. Kaya nga nilapitan ko kagad yan eh. Swerte ka, kagawad ka. Kagawad ka pa namang walang alam. Pareho lang ka ng amo mo. Yung ipinagmamalaki mong si Paulino. Ano sabi mo? Kaya ko
ang mga gordon dahil bata ako ni Paulino. O Paulino, disiplinahin mo yung tao mo. Pareho kayong bugok. Mo naman magpapakarakros alas 6 ng umaga sa harapan ng admiral. Ay marami namang tumaya. Kung nabutan mabutit, itinitili nyo kagad eh. Nako, Kagawad Toledo. Sabi ko nga sa'yo, si Satanas nga, hindi ko kinatakutan eh. Ewan ko lang. Matanda kang walang pinagtandaan. Yung isa yung yumao na si Ray Toledo. Kaibigan kong matalik yun. Kami ang magkakasama doon kay Paulino. Matindi ang aming samahan noon. Yun talaga. Hanga talaga ako roon. Kahit alam na niya na bumabatikos na ako kay Paulino, nilapitan pa rin niya ako. Kaya nga talagang grabe ang respeto ko sa taong yun. Yung kaibigan kong yun. Nilapitan pa rin niya ako. Ano ang sabi ni Ray Toledo sa akin? Pare, hindi man tayo magkakasama ngayon, nirerespeto ko pa rin ang ating pagkakaibigan. Kaya niyakap ko siya noon. Hindi ko akalain na siya pala'y yumao na dahil sa kanyang sakit. Alam ko namang may sakit yon. Hindi ko alam kung kapatid ba itong kagawad nito ni Ray Toledo. Pero si Ray Toledo, Ray ba yun? Ano ba pangalan noon? Ray Toledo ba yun siya? Alam ko Ray yun eh. Talagang si Ray, napakabait. Ewan ko lang anong klase itong Toledo na ito. Ikaw ata ang sumira sa pang-apilyedong Toledo. Anong klase kang kagawad? Kung kagawad ka ng Wistapinak o Istapinak, kung saan ka mang planeta galing kagawad, pumunta ka sa malayong lugar na pumunta ka sa West Bahak-Bahak. Lasing. Magbibilyard-bilyard. Pagkatapos ng bilyard, iihi diyan sa mga pader. Tapos, ang hihimok ng mga tao, magkakarakros. Kapag sinita, sasabihin, bata ako ni Paulino. Wala akong pakialam. Kaya ko ang mga gordon. Ako, kung natsambahan kita kanina kagawad, hindi gordon ang makabangga mo. Si Bigwas. Sinsyahan doon sa mga Toledong, mga pamilyang Toledo na kaibigan ko. Ipagpaumanhin ninyo. Dahil itong Toledo na nakikita ko, bastos. Hindi ko alam kung kaano-ano ninyo yan. Ako'y humingi sa inyo ng paumanhin. Katanda-tanda na niya. Hindi man lang marunong rumispeto. Hindi man lang niya nirespeto ang sarili niya. Barangay official pa siya. Kaya nga nang tumawag sa akin ang guard na mayroong isang kagawad na nagpapakarakros, bumaba ako kagad. Halip na maghahanda na ako dahil madaling araw pa lamang ako dumating dito sa aming himpilan para mag-ayos, mag-prepare. Sa halip na maghanda na ako, may ginawa nito. May tumawag ang guard na may kagawad na nagmamalaki na tauhan una umano ni Paulino. Ay ba't hindi mo pa sinama si Paulino sa pagkakarakros sa harapan mismo ng admiral? Yan, Paulino, pakiramdaman mo yung tao mo. Sirang-sira ka na nga, sinira ka pa. Bakit mo, ipagmamalaki ka niya. Ikaw ang kanyang boss. Ikaw ang amo niya. Pag siya'y umihi sa pader, ikaw ang amo niya. Kapag siya'y lasing, ikaw ang amo niya. Mayor Rolin Paulino. Kapag siya'y nagpapakarakros, ikaw ang amo niya. Ano ba talaga balak ninyo sa Olongapo? Pagtayo ng karakrosan? Yan ba ang inyong plano, mga kaibigan? Nakakabwisit na kayo. Totoo lang.
Dapat mga kaibigan, mga mamamayan, piliin naman po ninyo ang iboboto ninyo. Hindi porket maraming lahi, maraming kamag-anak, kaibigan, huwag po kayong bumoto ng tawag nating butas ang ulo. Kulang sa kaalaman. Isip-isip naman din tayo. Hindi ko po kayo sinisisi. Dapat pareho tayong nalinglang ni Paulino nung nakaraan. At least nasubukan na natin. Pero itong sa mga barangay, kayo ang nakakalam kung anong klaseng pagkatao ang tumatakbong opisyal ng barangay. Kung mayroong tinatawag na kagawad na naglilikom ng mga basura, may kagawad na ang lahat ng mga basura ay iniipon para mapakinabangan. Yun, si Kagawad Newman naman ng West Bahak-Bahak. Kakaiba naman itong kagawad na matandang ito. Ito namang Kagawad Toledo na ito, lagi niyang ipinagmamalaki na tauhan siya ni Paulino, boss niya si Paulino. Abay, naiiba kay Kagawad Newman. Itong si Kagawad Newman, lahat ng basura iniipon. Iniipon para mapakinabangan, ibibenta. Ito namang si Kagawad Toledo, sa halip na basura iipunin, puro basura, sakit sa ulo pa ang binibigay. Iihi dito, iihi doon. Magsusugal dito, magsusugal doon. Malaki ang pagkakaiba sa dalawang kagawad na yan. Yung Kagawad Newman, wala kang ibang makita kung hindi linisin ang mga basura, para kukunin lahat ng mapakinabangan, iniipon at ibinibenta. Itong Kagawad Toledo, sa bagay, sabi niya, amo niya si Paulino, saka maraming pera ito, kaya panay ang inom, panay ang paglalasing. Kapag nalasing, ihi dito, ihi doon. Sa bagay, dahil aso nga ito siguro ito. Dahil ang aso ay umiihi sa pader. Anong tawag natin? May pagkaaso. Ngayon, kung ang tawag natin sa kanya ay aso, ano ang amo niya? Alang naman na baboy ang kanyang amo. Di aso din. Iyan, Mayor Rolin Paulino. Lagi kang ipinagmamalaki ng aso mong kagawad. Hindi pa nasiyahan. Kung si Kagawad Newman, kapag nakabenta ng basura, bibili ng pagkain. Pagkain ang pinakakain niya sa mga kaibigan niya. Ito namang si Kagawad Toledo, hindi ko malaman kung marami itong pera dahil laging lasing. Ibig sabihin, maraming pera. Saan galing pera niya? Doon sa pinagmamalaki niyang boss niya. Kaya malaking pagkakaiba. Pati tuloy, baka mahataw ka na. Si Kagawad Newman, nagagalit na rin sa kanya. Baka mahataw daw niya eh. Galit na rin. Sakay mo naman Barangay West Bahak-Bahak, sasalaulain ng ibang barangay na barangay kuno siya ng ibang barangay. Alam ko West Tapinak ito o East Tapinak. Pupunta sa Barangay West Bahak-Bahak para salaulain lang. Ihi dito, ihi doon. Magkakalat ng hindi maganda na mga gawain. Baka mahataw ka rin ni Kagawad Newman. Lugar pa naman ni Kagawad Newman ang sinalaula mo. Kaya mga kaibigan, sana naman maaksyonan ito kung sino man ang kapitan nito. Iusap ko lamang kapitan kung sino man ang nakakasakop niyang Kagawad Toledo. Iiba siya sa kaibigan kong si Ray Toledo. Ibang-iba. Partner, kung saan ka man ngayon, kung kaano-ano mo itong Kagawad Toledo na ito, pasensyahan tayo partner.
bastos itong Toledo na ito. Kung ikaw ay isang opisyal ng barangay, dapat ang ipapakita mo ay pawang, mga kagandahan, at may matutunan ang iyong mga kaibigan. Hindi yung kawalang hiyaan. Kaya tama nga siguro yung sinasabi niya. Pusko si Rolin. Magpapakarakros ako sa harapan ng admiral. Pusko si Rolin. Kaya ko ang mga Gordon. Ang lakas ng loob mo. Tanda. Alam mo, napakalaki ng katawan mo. Kamamaya, masandalan lang kita, mabali ang binti mo. Ang lakas ng loob mo. Nagpapakarakros ka pa. Gusto mo pa kaming insultuhin sa harapan ng studio, dyan ka magpapakarakros. Ang ilagi mong ipinagmamalaki ay si Rolin Paulino. Lasing po, mga kaibigan. Lasing ito. Kagawad na ito. Laging lasing. Sabagay, sabi nga niya, amo niya si Rolin Paulino. Kung amo nga niya si Rolin Paulino, sabagay, may nakita rin tayo ritong video, di ba? May pinalalabas din tayong video na kumakanta din si Rolin Paulino. Sa tingin ninyo, nakainom, hindi. Tama nga, iniidolo nga si Mayor Rolin Paulino ng Kagawad Toledo na ito. Doon sa mga kabarangay ni Kagawad Toledo, susunod na eleksyon. Litrang Toledo, huwag ninyong ilagay sa balutan ninyo. Yan ang walang kwenta. Walang kakwenta-kwenta. Mga kaibigan, yan ang walang kakwenta-kwentang kagawad ng barangay. Kaya, pasisyahan tayo, mga kaibigan. Ako, prangkahan ako. Kung si Kagawad Toledo ay iniidolo niya si Paulino, hindi na tayo magtaka. Kung si Paulino nga ay gustong sugal, itong si Toledo, karakros pa. Itong araw na ito, mamayang 1:00 ng hapon, ipapasa na ang ordinansa sa sabungan. May magawa ba tayo? Kaya nga hindi ako nagpapakita dahil yung kanilang public hearing ay muro-muro lamang po yun. Kahit tambakan pa natin ng tao ang triangle na tutol sa itatayong sabungan sa Olongapo. Kapag ang konseho ay alaga ni Paulino at ang author nito ay si Atienza, pag sinabi nito, ipasa natin. 2 lang po ang opposition ngayon dyan. Si Tit Marsan lamang po. Si Tit Marsan, si Kagawad Tit Marsan at si Kagawad Edic Piano. Yun lamang po. Lahat kay Paulino na. Alaga na ni Paulino lahat yan. Kahit anong oppose nung dalawa, walang mangyayari. Kaya pag ginusto ni Atienza na ipasa ang ordinansa, wala na po tayong magagawa. Dahil kanila po, sila po ang marami dyan. Masusunod. Sila ang masusunod para maipasa ang pagpapatayo ng sabungan. Magkano ba ang lagayan dyan? Lagayan. Paano ba ang kalagayan dyan? Iwan ko. Hindi ko nga halimaw ang ating mga naiboto nitong nakaraan. Kaya, mga kaibigan, kakadismaya ang ating lokal na pamahalaan. Yan po, mga kaibigan. At ako po ay inabot na po tayo ng eksaktong oras.
Maraming salamat po na sinubaybayan ninyo ang patuloy kayong sumusubaybay sa programang Bigwas. Kaya pag mayroon pa po kayong alam mga bunghang na mga politiko, opisyal ng lipunan, opisyal man ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kayo'y naargabyado, sumbong lamang po. Ako po, Tommy Abili, inyong lingkod, inyong sumbungan, at ang inyong sandigan. Ako po, inyong